na tao may inggit sa katawan. Lahat tayo mayroong inggit sa katawan. Pero nasa atin na lang yun kung paano natin dalhin. Pero may tatlong inggit na nakalagay na tao. May tatlong inggit ang tao. Una, yung inggit na ginagawa mo siyang inspirasyon. Ginagawa mo siyang hagdanan para maabot mo rin yung pangarap mo. Parang iniisip mo rin na gagawin mo rin yung ginagawa niya. Inspirasyon mo sa buhay na kung nakaya niya, nakaya mo rin. Yan ang inggit na maganda. Yan ang inggit na dapat gagawin ng tao. Gagawin niyang inspirasyon yung taong kinakainggitan niya. Mayroon naman inggit na pangalawang inggit, yung inggit na binabati mo siya, gusto kang lumapit sa kanya, gusto mo siyang kaibiganin, pero may layunin ka na gusto mong malaman kung anong buhay mayroon siya, kung anong diskarteng ginagawa niya, kung ano yung paraan niya, kung bakit siya gumanda ang buhay niya, o yung tao na kinakainggitan mo na kung anong diskarte niya ginawa niya. Kaya ka dumidikit sa kanya, may kailangan ka o mayroon kang layunin na makukuha sa kanya. Pero ayaw mo sa kanya, pero dinidikitan mo siya dahil may layunin kang makukuha sa kanya. Yung mga diskarte niya, kung anong yung diskarte niya. Halimbawa, nakausap mo siya kasi dinidikitan mo siya eh, kinakaibigan mo siya. Nag-usap kayo, sinabi niya na nag-iipon siya. Yun, nakakuha ka na rin ng base doon. Kailangan mag-ipon din ako dahil umangat ang buhay niya o nagbago ang buhay niya dahil sa pag-iipon niya. O di kaya nagtindahan yung kapitbahay mo, magtindahan ka rin. Kasi iyan ang taong nainggit. Kung anong mayroon yung kapitbahay niya, gusto niya mayroon din siya. Ayaw niya magpatalo. Gusto niya talaga na malampasan niya yung kapitbahay niya. Malampasan niya yung taong kinakainggitan niya. Na mas angat siya doon sa taong kinakainggitan niya. Yan yung pangalawang inggit na may hangad kang lumikit, may hangad kang kausapin para malaman mo lang kung anong diskarte niya. Yan yung mga inggit na gaya-gaya, puto-maya. Yan naman yan. Kasi wala kang diskarte sa sarili mo na sa iyo eh. Wala kang wala kang sarili, wala kang sariling deposition, wala kang sariling desisyon, wala kang originality. Yan ang sinasabi. Binabantayan mo yung kapwa mo para gayahin mo. Yan ang pangalawang inggit. Yung pangatlong inggit, yun ang mas matindi. Yung inggit na may galit. Na nagagalit ka na sa kinakainggitan mo. Ayaw mo na sa kanya, naaasar ka sa pagmumukha niya. Hinihila mo siya pababa. Gusto mo siyang apakan. Gusto mo siyang mabumagsak. Gusto mo siyang hilain pababa. Hindi ka papayag na mas nakakaangat siya sa iyo. Kaya lahat ginagawa mo. Kasi mayroon akong experience niyan eh. May tao na kahit na pag nandyan ako sa labas, palagi yung sinasabi na, ito ka lang, sabi niya. Pero walang ibang tao, kundi ako lang dyan. Ito ka lang, sabi niya. Minsan naman, sabihin niya, tinuturo niya yung puwit niya. Ito ka lang, sabi niya. Ngayon, tinitingnan ko, wala naman akong nakikita na kausap niya o ano niya. Basta yung parang tinitingnan niya ako at saka sinasabi niya, ito ka lang. Ibig sabihin, kalingkingan niya lang ako or puwit niya lang ako. Yan ang ibig niya sabihin. Ngayon, palagi niyang ginagawa yan. Ngayon, pag mga ganun na mga tao na ubil the belt na, yung mga tao na parang talagang parang inaano ka na, yung parang ikaw na talaga ang pinapatungkulan niya doon sa mga inaarte niya. Kausapin mo na yan. Mga tao, mga ganyan, kausapin mo na yan. Dahil pag hindi mo kinausap yan, masasana yan. Ang ginawa ko, kinausap ko siya, inabangan ko siya paglabas ng bahay niya. Sabi ko sa kanya, bakit sa tuwing makita mo ako at dyan ako sa labas, sinasabi mong hito ka lang. Tinuturo mo ang puwet mo at sinasabi na hito ka lang. Sabi kong ganun. Wala ka namang kausap, kundi ako lang ang pinapatungkulan mo sa sinasabi mo. Wala siyang sagot. Ang sabi ko sa kanya, anong mayroon kang wala ako? Tinanong ko siyang ganun. Anong mayroon kang wala ako?
sabi niya, wala rin siyang sagot, iba ang sagot niya, yung parang, ang sinagot niya sa akin, yung parang pabor sa akin na parang, kunwari, nagmalasakit siya, nag-ano siya. Kaya nga, sabi ko nga sa kanya, bakit mo sinasabi na kahit anong gagawin ko, hindi kita malampasan o hindi kita masapawan. Ano bang mayroong wala? Ano bang mayroon ka na wala ako? May bahay ka ba? Sabi ko sa kanya. Hindi siya makasagot. Ano pa bang mayroon ka? May sasakyan ka ba? Hindi siya makasasagot. Sabi ko, ang alam ko, nakikitira ka lang. Sabi ko gano'n sa kanya. Kaya huwag ka magsalita ng ganyan kasi nakikitira ka lang at wala namang mayroon ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Yun lang sinabi ko. Sabay talikod. Magmula noon, wala na siyang ano sa akin, wala na siyang parinig-rinig na hito ka lang, hito ka lang. Kasi dapat sa mga taong ganyan, yung parang mayabang, yung parang hindi siya magpatalo. Sa salita lang naman, pero sa totoong buhay, wala naman. Parang umaasta na mas ano siya, mas nakakaangat siya sa'yo. Pag mga ganong tao, kausapin mo, wag ka mahiya magkausap, basta nasa tama ka. At saka talagang sinusugurado mo ikaw ang pinagkatungkulan niya. Kasi sitahin mo siya, nung mismo nagsasalita siya, na walang ibang tao kundi kayo lang dalawa. Yun ang ano mo, yun ang siguraduhin mo talaga. Kausapin mo siya. Hindi naman masama sa mahinahon na salita. Pag mga ganyang tao, mapapahiya yan, mapapahiya yan. Kaya yan ang inggit na nagagalit na naaasar sa kapwa niya sa kinakainggitan niya. Kaya nga, isipin mo sa sarili mo, tanungin mo ngayon ang sarili mo, ikaw nga nanonood, hindi naman sa ibig sabihin, sabi ko diyan na ikaw yan, si ganito ka yan, wala akong binabanggit na pangalan. Wala akong pinapatukuyan. Ang sabi ko lang, saan ka sa tatlo? Yung una, yung inggit na ginagawang inspirasyon, o yung pangalawa, na gaya-gaya, puto-maya, o yung pangatlo na inggit na may galit. Saan ka doon? Kung doon ka sa tatlo na yan, mayroon ka, malas mo. Kung sa tatlo na yan mayroon ka, malas mo. Pero kung sa tatlo na yon, isa ka lang mayroon diyan, ay may pagbabago pa yan. Pwede mo pa yan magawa ng paraan na baguhin mo pa yan. Kasi sa sobrang inggit mo kasi, binabantayan mo ang kapwa mo, sa sobrang inggit, nagagalit ka, nadidepress ka na, ikaw yung nahirapan. Ang tanong ko naman, bakit ko naman pahirapan ang sarili ko sa taong hindi ko kaano-ano? Bakit ko naman pahirapan ang sarili ko sa kababantay ng ginagawa niya, sa kababantay kung ano mangyari sa kanya, na wala naman ako makuha kahit 5. Mapapagod ka lang sa kababantay sa kanya, sa kaiisip sa kanya kung ano na nangyari sa kanya. Yung taong inaisipan mo ng ganyan, umaangat. Ikaw naman ngayon, paano? Kamusta ka? O di ba? Ano mo sa isip mo, bakit mo pahirapan ang sarili mo sa taong hindi mo kaano-ano? Pangalawa, bakit mo pahirapan ang sarili mo na wala ka namang makuha kahit 5? O di ba? Pag-isipan nyo. Ngayon, yung sa number 1 na inggit, mabuti yan. Sana pagpalain ka. Sa number 2 inggit, bahala ka sa buhay mo. sa number 3 na inggit, yung nagagalit, good luck na lang sa'yo. Bye-bye. I love you. Pag-isipan nyo.